So ayun na, samahan niyo ako for the date ng pagdi-DIY natin ng cabinet. Bago nga tayo dyan mag-cut ng mga marine plywood, sinigurado muna natin yung measurement. At buti na lang nag-invest tayo ng circular saw dahil dito naging mas mabilis yung ating trabaho. At dahil nga namang problema na yung ating kasama dito sa bahay dahil sobrang kalat dito sa kwarto. And lagi nga siya nagpaparinig na bumili na daw kami ng cabinet, pero kontra ako. Alam niyo na yung rason. Kaya ang naging desisyon, bumili na lang ng materyales at gawing cabinet instead na bumili ng cabinet na mabilis masira. And para sa mga magtatanong kung marunong ba talaga ako gumawa ng cabinet, hindi po. Lakasan lang talaga ng loob ang puhunan ko dito. May kasabihan nga tayo na kung gusto may paraan at kung ayaw may dahilan. Madalas ko nga yan marinig sa ibang tao, pero sa akin etong linya lang talaga yung madalas kong gamitin. Kung gusto may paraan. So yun, 60% done yung ating cabinet. So ito na yung dito natin. So medyo may progress na yung ating DIY cabinet. So, bale, meron na tayo dito ang linagyan ng sabitan ng mga polo. And yan yung mga divider natin. So bale, marami na yung paglalagyan ng ating misis dyan ng mga damit. So lalagyan na lang natin yan ng pinto. And syempre hindi matatapos yung DIY natin dyan kung walang paint job. Para maging malinis, simple at maganda yung DIY cabinet natin, puting pintura lang pala yung i-apply natin dito para maging malinis tingnan kahit yung laman is hindi. Sa pagdi-DIY nga, paint job yung pinakaayaw kong part kasi nga kontra sa atin yung amoy ng pintura. Pero wala tayong magagawa kasi ginusto natin tong gawin. Nagsuot na nga lang tayo dito ng face mask para maiwasan natin yung amoy ng pintura. Bali, 2 beses nga pala tayo nagpintura dito. Yung first coat and final coat natin. So yun na, tapos na yung dito natin ng paggawa ng DIY cabinet. So napinturahan na din natin by tomorrow. Door na lang or yung pinto na lang yung gagawin natin.